O, kamusta na aviations? Andyan pa ba kayo? Matagal-tagal na ding walang upload, no? Sige, bawi ako sa inyo. Pero bago yun, quick recap muna tayo. Hi guys, welcome. Hi, I'm Sean Lester Siniga. Hi guys, welcome back again to Hi guys, welcome back to my channel. Hi guys, welcome back to my channel. Sa mga bago nga pala sa channel ko, ako nga pala si Sean, aspiring pilot and passion ko talaga ang aviation. Sinimulan ko tong channel na to nung first year college ako, right after senior high ko sa PATS College of Aeronautics. Sakto din pandemic noon, kaya nung first day pa lang, online agad. Pagdating ng college, sa WCC Binalonan na ako nag-enroll kasi bala ko sana kumuha ng kurso na may kasamang pagpapalipad nun. Pero napag-isip-isip ko din na since ang pagiging piloto naman ay pwedeng kahit anong course, mas maganda sigurong choice kung meron akong backup career or profession na pwedeng puntahan kahit na hindi ako matuloy sa pag-flying. At yun ang dahilan bakit ako napunta sa Avionics Technology. Ito kasi yung pinakamalapit ng kurso sa pagpapalipad. Naka-specialize to sa mga electrical systems, communication, antennas, and other components ng aircraft na magiging beneficial sa akin pagdating sa skill set na pwede kong matutunan at saka mga knowledge na pwede kong matutunan once na nagpapalipad na rin ulit ako. So yun na nga, fast forward ng 2 years, online class pa rin kami sa college, kaya sinabay ko na rin mag ground schooling dito sa isang flying school. Sineparate ko nga pala yung mga vlogs ko about sa flying journey ko, kaya pwede nyo rin panoorin doon sa kabilang playlist. Sa channel ko kasi itong vlog naman na to, more on avionics side ang makikita nyo sa akin dito. Yung popper niya, yung pattern natin. So yun, back to the story, doon na rin nag-start literally ang dream ko na maging piloto. lahat ng lisensya ko nandyan ha, balik mo ha. Balik mo sa akin. Balik mo yung aeroplano maayos. Pepad ka maayos ha. Yes, Cap. Log approach RPC 2264 on south ramp requesting for taxi instructions to active runway. RPC 2264, taxi line up runway 01 via south taxiway. Line up runway 01 via south RPC 2264. 2 to 3 months din kami nag-ground schooling and then sumunod na rin ng flight training. Tanda-tanda ako pa ang saya ng first flight at syempre yung pinaghalong kaba at fulfillment ng first solo. Landing lights off. Tama lang. Rider cut off. Oh. Then 2021, unti-unti na rin bumalik sa normal ang lahat at kinailangan na din maging face-to-face ang mga college class ko kaya nag-pause muna ako sa flight training ko. Nakarating tayo ng WCC Binalonan campus for the first time and then the story goes on. Gained some friends there at nakasama ko na rin sa maraming trip. And of course, gained knowledge and skills din sa buong college life. After a year from my last flight, nakabalik rin tayo sa lipad ulit pero sa bagong flying school na dito sa Lingayen, Pangasinan. Had my PPL license there and also a new rating sa Cessna 172. After nun, ganun-ganun na lang, di ko na namalayan, graduation na pala. Nika Sean Lester Peregrino, cum laude. Akala ko dati hindi na matatapos ang pagiging estudyante ko. Aral dito, aral doon. Parang sasabog na rin ang utak ko minsan sa dami na rin ang pinagsabay-sabay ko pag-aralan. Pero ngayong tapos na, anong sunod? Ano na nga bang balita sa'yo, aviation? Okay, we'll start. Number 1. Your final exam will be exempted, and this will be your gift for this coming Christmas. I hope you learn a lot of knowledge and everything this year. Final exam na accepted.
So eto na nga, it's been 2 years and approaching 3 years na rin ako sa pagtuturo here sa Avionics Department. After kasi ng graduation ko, in-invite na rin agad tayo na sumubok mag-apply sa pagtuturo. Sino ba naman ako na fresh grad para tumanggi sa opportunity, lalo na sa pahirap na lagay ng aviation industries ngayon sa Pilipinas. After 2 to 3 weeks ng grad, na interview na tayo at natanggap din agad sa position na part-time instructor. Kaya naman inumpisahan ko na din mag-prepare by pag-aasikaso ng AMS license ko. Review para sa theoretical exams at syempre practice naman para sa practical exam. So yun nga guys, pasado na tayo sa practical. Ngayon, natapos na natin yung knowledge test at yun yung huling part, yung practical, yung skill test na tinatawag. So okay naman lahat, satisfactory naman, and medyo pressured lang tsaka kinakabahan nung una, pero nakaraos din naman, tsaka pasado naman lahat. So ngayon, after ng pagpaprocess nyo ng skill test, pwede na kayo dumiretso sa CAAP din para i-process naman yung card, yung mismong license card ninyo kasi may bayad yun. So pagpunta nyo doon, hindi ko lang din sure kung same day nyo siya makiklaim. Kaya ang gawin nyo na lang, punta kayo doon, process nyo din kung sabihin nila after 3 days or within the day or after 1 week, at least na-process nyo na para hindi masayang yung araw nyo. Kasi yung practical naman is usually half day lang, hindi naman siya full day para matapos. After makuha yung lisensya, tuloy-tuloy na tayo sa pagtuturo. Mostly na mga subjects ko ay mga related din sa pagpapalipad gaya ng aircraft instruments, weight and balance, air law, at iba pa nating mga napagdaanan ng ground schooling sa ating flying school. Kung kaya naman medyo gamay ko na rin paano ituro to. Pero syempre bilang bago pa lang sa pagtuturo at sa trabahong ito, hindi tayo perfecto. So baka merong nagtataka sa inyo paano na yung pagpapalipad ko, ititigil ko na ba? Honestly, hindi ko naman siya itinitigil for good. Sadyang may mga priorities pa lang akong pag-ipunan ngayon gaya ng negosyo ko na delivery company which is yung Let's Go Courier Services. Tinatag ko kasi ito nung 4th year ako at nag-ooperate ito sa Ilocos Norte at sa Cagayan. Kaya kung napapagawi ka sa mga area na to, baka pwede mo namang i-download sa Google Play Store or Apple Store and subukan mo na rin yung services namin. All-in-one transport app to, so para siyang pinagsama-samang Lalamove, Foodpanda at soon to be, baka may sama rin natin yung mga ride-hailing services gaya ng Angkas. So yun nga, by the time na nakikita nyo tong video na to, hopefully na-check ko na yung pinakaunang box na gusto ko matik before bumalik sa flying. Yun kasi talaga ang gusto ko munang pag-ipunan para naman may investment ang pera ko bago tayo bumalik ulit sa malaki ang gastos ng flight training. Sa buong experience ko sa pagtuturo, mas marami pa ako natutunan dito kaysa nung estudyante pa lamang. Dito kasi parang nire-review mo ulit lahat ng natutunan mo nung kolehiyo at may pressure ka na ituro to kasi syempre yun ang trabaho mo Dapat naiintindihan mo loob at labas ng mga topics na need mo ituro. At honestly, masaya siya dahil mas nagigets ko ngayon yung mga bagay na hindi ko naman na-fully gets before. Bonus na lang din ngayon sinasahuran na ako para matuto at mas palawakin pa yung kaalaman ko. So dito kami sa hangar ngayon ng mga 4th year. Kasi meron silang ATC exposure, so pinapakita ko lang sa kanila kung ano yung mga actual na lessons namin sa radio communication nila between aircraft, the ground tower at saka aircraft. So masasampulan sila ngayon para makarinig sila ng actual na conversation. Sa part din na to, mas marami kang realization. Ikaw na ang bumubuhay sa sarili mo at marami kang matututunan sa totoong realidad ng buhay. Lalo't independent ka na at ikaw na ang bahala sa kinabukasan mo. May katrabaho nga ako na nagsabi sa akin, ang buhay ay hindi pa unahan, kundi pa sarapan. Which is totoo naman. Yung mga goals na pilit kong hinahabol-habol before na nakamit ko na ngayon, ibig sabihin ba nun tapos na rin ang buhay? Marami pa palang pwedeng i-enjoy sa mundo at hindi nagtatapos sa mga bagay na inisip natin na nagde-define sa atin. Isa pa sa mga nagpa-realize sa akin ng mga bagay na to, syempre sa dami ba naman ng event ng school sa isang school year,
pihado marami ding experiences ang magro-roller coaster sa amin. May mga tawanan at kasiyahan, meron din namang mga kalungkutan at panghihinayang. May mga trabahong parang di na maubos-ubos at meron ding mga banding na parang ayaw mo na din matapos. Minahal ko na din ata ang pagtuturo. Hindi man siguro pansin ng aking mga estudyante dahil marahil lang kapag kakilala nila sa akin ay mahigpit. Pero wala akong ibang hangad para sa kanila kundi maabot ang kanilang full potential upang mag-succeed sa buhay. Gusto ko sila makita na mag-mature with the right mindset at attitude at maging equipped din with the knowledge and skills na kailangan nila hindi lamang para sa aviation industry pero para na rin sa kanilang buhay. Di man pa ito masyado nagsisingkin sa kanilang mga isip pero alam ko yung impact na meron ako sa kanila ngayon will something they will hold on kapag sila ay nasa realidad na ng buhay. Projects na akala nila ay imposible pero sa dulo ay pinapalabas lang pala yung kanilang galing na ibang kalibre. Exams at quizzes na sabi ng iba ay sobrang hirap pero kayang-kaya naman i-perfect kung pinag-aralan na may pagsusumikap. Exposures at trainings na sa kanila ay kinoconduct para after graduation ready agad sumabak. And when the time is right, alam ko naman lahat yan maiintindihan at ma-appreciate din ng mga estudyante natin. At speaking sa buhay estudyante, ako rin nga pala ibalik buhay estudyante na rin. Most recently, nag-enroll na rin tayo for our Masteral Education dito sa PhilSCA or now called as NAAP, National Aviation Academy of the Philippines. Ang kinuha nating kurso dito ay Master of Education in Aeronautical Management para naman maging aligned and to support na rin ang credentials natin sa ating current teaching career. So far, yun naman yung update sa akin and malaking pasasalamat ko rin talaga sa mga nagbigay din sa akin ng oportunidad para makakuha ng trabaho na to na higit sa lahat ay andito pa rin sa industriya na mahal ko, which is ang aviation. So ngayon, tuloy-tuloy lang muna tayo sa career nito habang unti-unti rin nating tatahakin ng path pabalik sa pagpapalipan. Maaari ko pa rin naman isabay ito since sa aviation industry pa rin tayo at kung gusto may paraan naman. Trabaho, ipon, enjoy life, makakabalik din tayo sa lipad sooner than we expect. So yun lang muna aviation, sana magka-momentum na rin sa pag-upload ng mga vlogs soon. And as always, see you on my next vlog, Soar High Aviations.